So, ang gagawin po natin is i-repaste po natin yan. So, meron tayong repaste dito na nabili sa Shopee at saka ito, kung sakaling nagtitipid po kayo, sa Deco po ito nabibili. Itong kulay white na ito. Pero hindi ko po ito ina-advise sa mga AM5 build, especially sa mga naka X870 po na motherboard. Any brand. Kasi kahit na ito po ay may TDP na 65 watts, so medyo malakas-lakas po siyang magbigay ng init. I advise na kung sa CPU po gagamitin is, eto nga, meron tayong dalawang kandidato. Ito si Aeronaut, kung tawagin, si Thermal Grizzly, na sikat to sa US, madalas to ginagamit. And then ito yung bago ng Arctic. So, thermal compound ito from Arctic. So, mostly kasi ng mga brand na binibilhan ko mga nagbibuild sa US. Mga US brand po ito. So, Arctic at saka, ito yung pinakasikat, si Thermal Grizzly. Pero sa vlog na to, susubukan muna natin to si Arctic. Siguro next time po na to. Pinakita ko lang sa inyo. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba-iba ng itsura niyan. So, ito muna. Halos di naman nagkakalayo ang price niyan. Iano ko na lang sa inyo yan mamaya. So, ulitin ko, sa mga nagtitipid, ito po. Kung ayaw nyo yung ordinary na thermal paste, kulay puti po yan. Ayan. Okay din naman to. Tumatagal din naman to ng 6 months to 8 months. Parang kamukha nung ordinary. At saka mas maganda ng kaunti yung cooling compound nito kumpara dun sa gray, yung ordinary. Kasi ito ginagamit din sa cellphone. Pero hindi ko po ito ina-advise pag AM5. Or dun sa mga CPU na maiinit. Linisin natin, no? It's better na gumamit po kayo ng mas magandang models like tong Thermal Grizzlies, or yung mag-conduct kayo ng sarili nyong research. Kasi itong mga binibili kong to ito yung mga napapanood ko sa vlog ng US. Yung mga sikat na US builds. Kagaya ni Nexus Gamer, gano'n, at saka ni Hardware Unbox. So, ito madalas yung kanilang ginagamit sa mga kanilang test build. Ito, nakita nyo, tuyong-tuyo. Yan, linisin natin yan.